Hello, hello! Isang cute na umaga, tanghali, gabi para sa mga cute na viewers, mga cute na subscriber, mana sa mas cute na YouTuber. Sana all cute, sana all din YouTuber, ano? Etos lang kayo talaga yung cute, guys. So, for today's video, guys, sagutin natin ang tanong na, ano nga bang pinakamasaya at pinakamalungkot na araw bilang OFW dito sa Hong Kong? Sasagutin natin yan while naglilibot-libot tayo dito sa ating napiling pasyalan. So, puntahan natin ang isa sa sikat na pasyalan dito sa Hong Kong na dinalayo ng turista o maparesidente man. Ito ang Wang Tai Sin Temple. It means God of Healing. Sikat ito dahil sa paniniwala na kapag nag-alay ka ng insenso, magdasal ng kaimtim, ay matupad ang iyong mithin. Ika nga, sikat ito dahil sa many answered prayers. O diba? Kung nais mo ring pasyalan dito sa susunod na vacation mo, hayan mong ipasilip ko muna sa inyo nang meron kayong idea habang kinukwento ko rin ang aking pinakamasaya at pinakamalungkot na araw bilang OFW dito sa Hong Kong. Hindi naman talaga pinakamalungkot, slight lang. Parang ang OA ko sa pinakamalungkot Kaming mga OFW dito sa Hong Kong, meron kaming paid holidays at statutory. Paano bigkasin yan? Uy, meron kaming once a week na walang pasok. Sa akin is Sunday. Depende kung anong gusto ng amo mo. At yung statutory naman is holiday ng lahat. Local or OFW ka man. Bayad din yan, pero if ever pinatrabaho ka ni amo sa statutory or sa Sunday off mo, required siyang bayaran ka ng doble. So, ika nga, dahil English tayo, English speaking tayo, double pay. Hoy! Ano nga ba ang pinakamasaya at pinakamalungkot? Sagutin mo na kasi. Uy, wait ka na self. O di ba nag-aaway kami ng self ko? Huwag kang mang ganyan self. Ang pinakamasaya naming araw dito bilang OFW sa Hong Kong is ang aming day off. Sa akin guys is Sunday. Sabi nga ng iba, 6 days alipin at 1 day Disney princess. Oo, dito talaga yon. So, dito maglalabasan sa araw na ito ang aming pangmalakasang OOTD. Dito namin na-apply ang kantang Feeling Wild and Young and Free. Kasi yung iba nag-hike, yung iba nagpipiknik, nagbi-beach, nagsising along the riles. Dito din naglalabasan ng TikTokeres. Diskarte lang kung paano mo ma-open yung TikTok mo. At yung iba, naglalasing, kagaya ng mga nagtrending. Sabi nga nila kung sa Middle East, pinapauwi ang mga gaganda. Dito sa Hong Kong, pinapauwi ang mga lasinggera. Pero hindi naman lahat. Kasi yung iba, madisiplina naman pagdating sa inom. Yung iba, kayang i-apply ang drink moderately. O, diba? Kasi maghuhugas pa tayo ng plato pag uwi mga pe. Huwag umayos kayo dyan. Pero ako, hands up ako hindi ako umiinom. Ay, umiinom pala, water, minsan soda. O, diba? Mabait tayo. Siguro pag ako napasama ako, ubusin ko pulutan nila. Yan yung isa sa pinakamasayang mararanasan mo kung magiging OFW ka dito sa Hong Kong. Buong araw, tawanan, kasama ang iyong mga kaibigan. Kwentuhan, sayawan, food trip, at iba pa. Pero yung iba, spend nila yung off nila sa pagtitinda or hanap ng sideline. Nasa sayo naman kasi yan kung saan mo gustong i-spend yung araw mo, diba? Sabi nga nila, go lang ng go kung saan ka masaya. Ang pinakamalungkot naman guys ay ang uwian na kasi magsisink in na naman sa utak mo ang realidad ng buhay, responsibilidad, duties, pasok si homesick, anxiety, depression. Hoy, self-diagnose yarn. Ang bigat ng paa mo guys kapag uuwian na. Pero si buhay guys, hindi naman talaga puro saya at hindi naman din puro lungkot. Kasi balance yan sila. Hindi mo mararamdaman si happiness kung hindi mo napagdaanan si sadness. Hindi mo rin mararamdaman si sadness kung hindi mo napagdaanan si happiness. Familiar ba ito sa mga nanonood ng Upside Down? Stay Inside Out pala guys, yung cartoon movie ba? Natawa ako guys sa alaga ko kasi nakita niya sa MTR yung moving Inside Out. Tapos sabi niya sa akin, excited pa siya. Sabi niya sa akin, Sisi, look, upside down. Huh? Natawa ako, sabi ko, what? Then, he said, oh, sorry, inside out rather. Tapos nagtawanan kami.
Kaya to all Filipino workers na kumakayod para sa pamilya, isang malaking virtual hug sa inyo. Being OFW is not easy, pero kinakaya mo, kinakaya ko, kinakaya nating lahat. Kaya lover! Sabi nga ng Biblia, kaya mong harapin ang kahit na anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. O diba? Kaya laban lang tayo hanggang dulo. Go, go, go! Sa lahat ng mga nanood ng videos ko, sending virtual hug and kisses to you guys. Thank you so much. At kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button. At mag-comment na rin kayo sa baba. Kita-kits sa susunod na chikahan. Bye-bye! Love you!